Only believe. Relax and you will see the glory of God. Amen? Kamayan mo yung katabi mo. Congratulations. You are blessed. Hallelujah! Okay, makakaupo kayo. Praise the Lord. Hallelujah. May ginagawa si Lord. Amen? Now, church, listen to this. Di pa po ako tapos. Listen to this. Ang sabi niya, the Word of God is full of seeds. Alam niyo ba yon? The Word of God is full of seeds. There are over 33,000 promises in the Bible. Ilan? 33,000 promises in the Bible. They are all seeds that will produce miracles. Ang sabi ko, 33,000 ang promises na nakalagay sa Bible. At lahat ng yon ay nagdadala ng milagro sa lahat ng mga umaasa sa Kanya. That's why God is a producing miracle God. Yes? Now, ang sabi ngayon doon, but they won't grow. Listen to this. Alam ko, excited kayo. But, basa, 1 to 3. But they won't grow and produce results in your life until you plant them. Hanggat hindi ninyo itinatanim, hindi kayo aani. So what you're going to do, find the seed that you want to grow. Ang daming promises sa Bible. Now, look for that seed. Look for that Word of God that you want to grow in your life. Kapag yan po hinanap ninyo at gusto nyo mangyari yan sa buhay mo, kung ano yung pangako na sinabi ng Diyos sa iyo, i-confess mo at i-declare mo at sabihin mo sa kapwa mo na yun ay mangyayari sa buhay mo, and then the miracles will begin to manifest. Another thing, find the seed that answer to your problem. May problema ka ba? Now, hanapin mo sa Bible ang sagot. Then you will receive the miracles of the Lord. Then by faith, take the seed and plant it with your mouth. Plant it with your mouth. Meaning to say, take that word inside, then plant it in your mouth by confessing, by declaring. Kaya i-declare mo, huwag kang magdi-declare ng kalugihan, huwag kang magdi-declare ng iyong kapaguran, huwag kang magdi-declare ng iyong kapamakhan. Instead, always declare the things that you want to happen in you, in your life. Declare the best word. Ang sabi ko, declare the best word. Hallelujah. And there are two ways you can plant that seed. Ano yun? You can either say it again, say it, or pray it. You need to say it and pray it. Praise God. Church, in Hebrew chapter 10, verse 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promises. Grabe na to. This is my faith. Kumusta ang faith ninyo? Hello? Praise God. Naalala ko ang farmer, chapter 4, verse 14 says, the farmer plants seed by taking God's word to others. Ito po yun. The farmer plants seed by taking God's word to others. Kung ano narinig mo,
na dineclare mula sa salita ng Diyos, i-take mo, then confess it. Then that's a seed. 101% ang Diyos ay matutuwa na kanyang tuparin ang iyong pinangahawakan pangako niya. Hallelujah! So now, itong sinasabi rin, the great multiplication is God's promise to JA1 family. Ulitin ko muli, the great multiplication is God's promise to JA1 family. Before JA1 Church was born in December 20, on December 20, 1998, He called us in the calling of Abraham. So lahat ng J1 family members ngayon, mga kaibigan namin, ang calling ng J1 Church ay Abrahamic calling. At ano ang Abrahamic calling? Sabi ng Lord, I will bless those who will bless you. Sabi mo sa katabi, God will bless those who will bless you. Everybody say, God blessed me. And curse those who will curse you. Kapag J1 people ay sinumpa ng ibang tao, wala kayong agam-agam, babalik sa kanila ang sumpa. Remember that. You believe that? Huwag kayong magpapanik. Dahil ang pangako ng Diyos, God will bless us. Ang tawag din ay personal blessing. And the number 2, I will make you a blessing to the nation. This is what we call national blessing. Kung tapat kayong lahat kay Lord, maski saan kayo pumunta sa bansang Pilipinas, pinagpala kang lubos. And number 3, I will make you a blessing to the nations of the world. This is a universal blessing. Maski saan pumunta ngayon ng mga JA1 people sa iba't ibang part ng mundo, sila ay nagiging pagpapala at inaani nila ang pagpapala doon sa bansa na kanilang pinupuntahan. Isang sigaw, thank you Lord. Thank you Lord. Isa pang sigaw, hallelujah. Praise God. Kaya ang J1 Church ay blessed. At magiging blessing tayo sa ibang churches. That's why now we are blessing the people in Bohol. We are blessing the people in Novaliches and even the Baptist people. Hallelujah! We are a blessing. Mapalad yung tao na tumatanggap sa atin. Dadaloy sa kanila ang pagpapala, ang anointing. Happy to multiply His power in us and perform signs and wonders and miracles in the JA1 Church. And He is happy to multiply our family members all over the world. Lahat ng nananampalataya doon, pumalagpag. At sabihin mo, kabilang ako, Lord. In Jesus' name. Sa loob ng 12 taon ng JA1 family, tignan nyo kung gaano kaya tayo karami. We have now 128 churches all over the world in just 12 years' time. All for the glory of God. Amen? Masaya po ba tayo? Hindi kailanman naging tamad si Bishop Art at ng mga JA1 pastors. Patuloy naming ginagampanan yung itiniwala ng Diyos po sa amin. Halos wala kaming kapaguran. Bakit? Faithful lang po kami sa pinagagawa ng Diyos sa amin. Sometimes, pag kami nagpapalayas ng demonyo,
nagpapagaling ng mga may sakit, nagmimilagrohan, Lord. Sabi po ng ibang tao, yung mga milagro na yon ni Jesus, sa demonyo daw. Makinig kayo. Si Lord gumawa ng milagro, sabi naman ng ibang tao, sa demonyo daw. Alam nyo, hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Alam nyo ba kung bakit? Hindi nila alam, ginagamit sila ni Satanas na ang glory na para sa Diyos ibalik dahil si Jesus ang gumawa ng himala, binubulungan sila ng demonyo, sa demonyo yon. Para ano? Sabihin naman nila, sa demonyo milagro yon. Sino ngayon ang napuri? Si Satanas. From the very start, ayaw ni Satanas na ang Diyos ay maluwalhati. Tama? Kaya pag gumagawa ng milagro si Lord, binubulungan niya yung mga taong walang pananampalataya. Sa demonyo yan, sa demonyo yan, sa demonyo yan. I'm sorry. Hindi ako papayag na sa demonyo. Bakit? Isa lang ang ginagamit natin pangalan at ang pangalan na yan ng Panginoon Jesucristo niluluhuran ng lahat ng pangalan. He is the only Savior. Kung kayo kaya ang tumanggap ng tagumpay sa inyong pakikibaka. Kung kayo'y sundalo, nagkipaglaban sa gera, pagkatapos na natalo nyo lahat ang inyong mga kaaway, pag-uwi ninyo, nagparangal ang presidente, tapos ikaw na nanalo, yung iyong trope at yung reward ibinigay sa hindi kasama sa labanan. Ano ang feelings mo na nanalo? Nakuha niyo ba ako? Sabi natin lahat, wala kang karapatan sa Satanas na kumuha ng glory ng aking Diyos. Church, alam niyo ba, from the very start si Satanas, gusto niyang siya ay purihin. From the very start, nung nagrebelde siya sa langit, gusto niya na kunin ang papuri ng mga ibang mga anghel. Kaya ibinagsak siya dito sa lupa. Ganun pa rin sa ngayon. Nung sinatalo na ng Panginoon Jesucristo, nung si Jesucristo namatay sa krus ng Kalbaryo, si Lord ngayon gumagawa ng himala, binubulungan naman ni Satanas ang ibang tao. Sa demonyo yan, sa demonyo yan, sa demonyo yan. Para ano? Sabihin din nila, sa demonyo yan. Ibig sabihin, ibinabalik ang glory kay kinukuha ni Satanas ang glory na dapat kay Jesus. Ano ngayon ang mangyayari doon sa mga tao? Ginagamit ng demonyo ang kanilang bibig para parangalan si Satanas. Very clear. Biro mo ang himala ginawa ni Lord, tapos sasabihin ng demonyo, si Satanas. Sabi ng tao kay Satanas, hindi ako napayag. God is a revealer of brand new things. He is the divine healer. He is the deliverer. He is a miracle working God. Hallelujah. Ang sabi ng Diyos, Isaiah 52 verse 9, the Lord is my name. I will not give my glory to anybody. Yes. Salamat sa Diyos. Sa JA1 family, walang ibang itinataas dito kundi si Jesucristo na tagapagligtas at gumagawa ng himala lamang. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, sa JA1, we fulfill all our call to be a blessing to the nations of the world and be a contributor for the massive evangelization of the world through inner healing and deliverance ministry. Our church is gifted church. Do you believe that? Everybody shout, Lord, I am gifted because you have given me the gift. The gifts of miracles, the gifts of healing for the lost and for those who are victims by the devil. Church,